Hi guys, this Merzanyo again at samahan ninyo guys nagbubuha ng video reaction dito syempre sa loob ng Kalingap. At ito na nga guys, manood tayo ng update dito sa live ni Kalingap Rob. At dito na nga guys, talaga may sinabi dito si Kalingap Rob na gustuhan ko guys, no? At dito guys, no, sinabi din niya yung inamin niya rito na may nagka-crush kay Beyonce. Tandaan niyo guys, crush is like a compliment, no? Umahanga ka. Kahit sino guys talagang hahanga sa ganda ni Beyonce. At alam naman natin guys, si Beyonce talagang matangkad, maganda, maputi, at the same time matalino, mabait at maalaga sa mga kapatid. At the same time talaga namang napaka-humble. Ganyan si Beyonce. Sino ba namang hindi lalaki na hindi magka-crush sa kanya? Pero dito guys, ang pinaka gusto kong nakita ko dito sa highlight ng live ni Kalingap Rob, talagang hindi niya daw makalimutan. No, may ginawa daw si Beyonce dito na hindi daw niya makalimutan. At dito guys, para sa akin, that's a good thing, no, narinig ko to kay Kalingap Rob. At the same time, talagang binida niya rin dito si Kalingap Edo. At di ko na papatagalin guys, syempre shoutout muna natin ang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, at syempre ang ina at compounder ng Kalingap na si Ate Edna Vlogs. Anyway guys, tuloy na natin to at play natin. Tara, let's go guys. Oo, 4 po yung binanggit sa akin ni Kapitana Grace. Pero di ko sasabihin, mayayari 4? tayo niyan. Lupit Issue na naman yan. 4. Crush lang naman. Oo, laya nga. Ano lang naman, crush lang lang Kalingap Rob. Walang problema yan. Swerte ni Papa Eds talaga. Oh, di ba? Swerte si Papa Agree ako Eds dyan. kay, Oo. Agree. Sa kanyang wifey. Oh, di ba? Even Kalingap Rob, napansin nyo guys, ang tawag niya kay Beyonce, wifey, di ba? Wifey. Sabi ko nga sa inyo guys, may alam si Kalingap Rob, di ba? Si Rabay crush si wifey. Oh, yeah. 5 na pala. Si Rabay pa nga pala. 5 yung nagka-crush. Michael at Arjun. Akala ko ba David at Arjun? Ano ba talaga guys? David at Arjun? Michael at Arjun? Ay, nako naman, oo. Ay, nako. Crush is only paghanga. Yes, oo. Right. Hanga lang naman yun. Sa Eds lang bagay kay wifey. Oo. Paghanga lang naman yung guys. Ang sabi ko nga, ang magkaiba lang yung pagnanasa. Oh, shit! Ayun, masama yun. Kasi iba naman yun. Pero yung nagka-crush ka lang kasi maganda, matalino, mabait, humble. Oh, di ba? Hindi naman, normal lang po yun. Yan. Kasama ba si Rabay? Panglima nga po si Rabay. Rabay, nakakita. Hello, Rabay! I miss you, Rabay. Si Mang Jun. Ba't may Mang Jun doon? Hindi mo mawala yung magka-crush kay Beyonce. Kasi ang ganda niya. Oo. Wait naman sino guys, no? Kakrush doon. Naalala nyo ba yung kung sa mga solid EDC rito, naalala nyo ba yung guys? Tanong ko sa inyo, naalala nyo ba to? Naalala nyo ba yung nagpunta sila ng Naga? Yung sa Naga ba? Yung Mayon, di ba? Tapos nakita nyo, nag-uusap si Papa Eds. May dalawang lalaki doon na nag-i-stalk kay Beyonce. Talagang pinipicturean pa si Beyonce. Tandaan nyo guys, di ba? Mga parang yung mga nagpipicture natin, nasa mid-30s, 40s. Ibig sabihin, ganun kaganda si Beyonce. Kahit ibang tao talagang mapapatingin at even siguro ngayon, uso nang Nganong araw kasi wala namang cellphone ngayon may cellphone na. Kapag crush mo, videohan mo. Upload mo pa sa Facebook. Ganun katindi. Di ba? Pero that's the point guys. Pero tuloy natin to guys. Crush lang naman, no, wag nating gawan ng issue. Kaya lang syempre sa mga makikitid ng utak, talagang gagawa ng issue yan. Pag sinabi mong crush, akala mo naman talagang aagawin. Hindi po. That's a compliment. Kapag may nagka-crush, dapat matuwa pa tayo. No? At please comment down below guys kung anong part. Alam nyo yun guys, yung nagpunta sila ng Mayon, tas may dalawang lalaki na nag-i-stalk. Na-react natin yun. Pero tuloy natin to. Isa dyan si Lolo, si Ryan, si David. Pwede pwede. Ang bira. Bira yan. Bakit sila agad? Siyempre, sila binata Kalingap Rob Sila yung mga wala pang walang ka-partner. Sila talaga suspect. Si Papa Jones, may may agum. Si Papa Dan, may baby loves. Si Papa Eds, may wifey.
Saan ka pa? So sila talaga suspect. Ay, shout kay Papa David, kay Kalingap Kalingap Lolo, no, shout out po sa inyo. At kay Ryan, si Ryan napakabait niya sa personal. Si Lolo mabait yan, guys, maniwala kayo. Si David mabait din yan, maniwala po kayo. Sobrang bait niyan. Bakit si Lolo agad, si Ryan, si David, si Pong? Guys, Si bakit Pong? sila agad ang naisip nyo? Grabe si Pong, inaano nyo dinidikit niya. David at Hobby na Archie. yan. Di na pwede, may hobby na. Kayo talaga, lintek ah. Raj EDC at forever! No guys, no, EDC forever tayo. Vanlo. Abangan na lang yung Vanlo. No? Banlo. Aba- Banlo. Oy, shoutout sa mga EDC marathoners, viewers, and sponsor. Hello Ang po. crush ni Biancy Kalingap Edo talaga. Ay, grabe. Di ko Naman! makakalimutan yung araw Huh? na yun. What? Yung oras na yun na inamin ni Biancy mismo sa harapan ko Oh. na crush niya si Edo. Oh, tapos na usapan. Di ba guys? Tapos na usapan dito. Wala nang pagtatalo. Kaya iba, di ba? Kaya so, dapat guys, tiwala lang. At dito guys, sinabi ni Kalinga Prab, malupit sinabi niya rito guys ha. Ang sabi niya rito, hindi ko makalimutan. Ganyang katindi guys si Kalinga Prab. Talagang siya napaniwala talaga siya na talagang ako talagang napaniwala ako dito guys, talagang naramdaman ni Kalinga Prab yung sinabi ni Biancy rito na ano yon, No? Talagang baka talaga Eds. Sa dami ng K-boys. tingnan guys, ulitin natin ha, yung sinabi niya hindi daw niya makalimutan. Ganda ng comment ni Kalinga Prab. Si mismo Ayan, sa harapan ko di ba? na crush niya si Edo. Oh, di ba? Hindi yun. Oo. Hindi niya makalimutan, guys. Yan panghawakan niya sinabi ni Kalinga Prab. Hindi ko makalimutan sinabi ni Biancy sa harapan ko. Sa harapan niya, guys, ha. Ibig sabihin, para sabihin mo sa harapan yun, talagang yun, genuine yun, totoo yun. Di ba, guys, tuloy natin. Talagang baka talaga Eds. Sa dami ng K-boys. Oh, di ba? Si Oh. Edo yung napusuan ni Biancy. Oh, di ba? Nako, Eds. Ibig sabihin niya, Kalinga Prab, meant to be. Di ba guys, sabi ng mga viewers, Sir Marzano, meant to be si Biancy sa si Papa Eds. Agree ba kayo guys? Oh, di ba? Ako, agree ako doon. Kung ako sa'yo, Eds. Oo. Bihira ka makakahanap ng ganyang Nako, babae. ay nako, maniwala ka Papa Eds. Bihira talaga, yung mga gaya ni Biancy. Oo, Bihira po yan. sobra Ganyang yan. kabait. Mm-mm. Sa ganyang edad ay napakatalino, yung emotional intelligence niya. Yeah. Grabe po. Tsaka alam mo, gusto ko yung sinabi mo, Kalinga Prab, yung emotional intelligence. Totoo po yan. No? Si Beyonce, ba't ko nasabi, sinasabi ni Kalinga Prab, emotional intelligence. Ako, agree ako doon, guys. No? Paano natin ma-justify yun? Ma-justify natin by watching her. No? Anong ginagawa ni Beyonce kapag may basher? Hindi niya pinapansin. Di siya pala patol. Nakangiti pa nga yan eh. Kaya di ba sabi nga ni Papa Eds, minsan tahimik eh. Kasi hindi naman siya talaga guys, mareklamo. No, syempre, normal lang sa tao na minsan napapagod tayo. Pero kita mo si Beyonce, kahit napapagod yan, syempre, tao pa rin yan napapagod. No, at kahit the same time, kahit dumating na maraming mga issues, nakita niya bang nag-grant yan? Hindi yan nag-grant. Tahimik lang si Beyonce. Doon, ako, maganda yung sinabi ni Kalinga Prab. At agree ako doon, guys. Sobrang agree ako doon sa sinabi ni Kalinga Prab. No, at the same time, talagang yung sinasabi niya na swerte ni Papa Eds dahil kay Beyonce, totoo po yun. Napakaswerte ni Beyonce, no? At tuloy na, ni Papa Eds kay Beyonce. At ganoon din naman si Beyonce, swerte din siya kay Papa Eds. Both side. Guys, isa pang punto. Ba't napakaswerte ni Papa Eds kay Beyonce? Sana marinig to ni Papa Eds. Para sa akin, hindi polluted si Beyonce ng masamang kaisipan. What I mean, kasi si Beyonce po, taong bahay lang talaga yan. No, taong bahay lang siya. Kahit papaano, sa 17 siya, nakita naman natin ang nagiging barkada, sila Papa Eds, ang Team Kalingap. Para sa akin, hindi siya polluted sa mga barkada na dadalhin siya sa masama. Bagkus dadalhin siya sa pagiging success, 'di ba? So,
para sa akin, ayun din ang magandang gusto ko kay Beyonce, yung family background niya maayos, humble, di mayabang, no? Kahit sabihin na natin na hanggang ngayon kumikita si Beyonce ng malaki kasi maraming nagbibigay kay Beyonce, guys, no? Hindi na tulad na noon, talaga naglalabada pa sila. Ang paglalabada, magkano lang ang bayad niya, sabihin na natin 500, maliit pa rin yon. Ngayon, as compare sa pagbablog niya, magkano yung nakukuha niya? So pero makikita nyo, guys, even mga interview ng iba't ibang Kalinga partners, makikita nyo, guys, kahit may pera sila, minsan makikita mo yung pagkain, ganun pa rin. Hindi nagbago. At doon ako napahanga. Kaya yung family background ni Beyonce, maganda. Kung ipoprofile nyo, kung ipoprofile nyo si Beyonce, maganda yung profile ni Beyonce. Yung family-wise, yung emotional, yung kanya, marami, guys, Hindi ko na maisa-isa at alam nyo yan. No? At para sa akin, talagang napakaswerte ni Papa Eds. At ganoon naman si Papa Eds, si Beyonce, napakaswerte niya kay Papa Eds. Vice versa. Anyway, tuloy natin to, guys. Kung may mali po, i-correct nyo ako, Kasi yung talino kasi hindi lang sa academics, yung pagiging mo ba, yung pakikisama sa tao, oo. pagiging sensitive mo sa mga True yan. nararamdaman ng iba. Oo yan, guys. Part yan ng pagiging talino mo. At kita ko yun kay Beyonce. No? Even kay Carla, grabe din. Teka, guys, po-post natin, even kay Carl, nakita daw niya. Ito, guys, focus tayo kay Beyonce, Alam nyo, guys, no, agree ako dito kasi may tinatawag na academically smart ka. Pero pagdating sa kalsada, bobo ka. No, hindi ka sanay. Aminin natin, guys, may ganyan po. Hindi sila pagdating sa academic matalino. Pero pagdating sa kalsada, hindi yun ang tawag namin doon, street smart. No, iba yung street smart. Ibig sabihin, kahit nasa labas ka, matalino ka, sanay ka makisama. Yun yung sinasabi ni Kalinga Prab. Ewan ko kung tama po ako, i-correct niyo po ako. No, at ganoon din naman si Carla, guys, nagkataon na ng topic natin si Beyonce, kaya siya ang topic natin ngayon. Pero yun po yung ko doon, mapupunto ko. Street smart si Beyonce at magaling siya makisama. Yun ang pinaka-importante. Tandaan nyo, guys, sa eskwelahan kailangan talaga magandang grades mo. Pero pagtapos ka ng pag-aaral, ito reality, guys. Hindi mo magagamit mo. Siguro magagamit mo yung pinag-aralan mo. Pero most of the time, hindi mo siya magagamit. Ano magagamit mo? Yung pakikisama. Ang pinaka-importante sa lahat, kapag nagtrabaho ka na, marunong ka makisama. Hindi ka toxic. Parang ganun si Beyonce, hindi siya toxic. In short, di ba? Si Carla, yung pakiramdam niya sa ibang tao. Meron kasi yung mga tao na sobrang insensitive. Di nila alam, nakaka-offend, diba? na sila. Tama yun. Di nila alam, di na gusto ng kasama niya, yung pinagagawa niya. Di ba? Di ba, guys? May mga ganun. At yun alam mo ka, good compliment yun Sayawan vlog, Dara Michael, pumbihir. Pero anyway, guys, hindi ko na kayo papatagal na maiksi lang na reaction video to. Pero sana nakuha nyo yung point natin dito, guys, no? At ako talagang napakaganda ni sinabi dito ni Kalinga Prab. At the same time, guys, syempre, para sa akin naman, natuwa din ako dahil marami nagka-crush kay Beyonce. Hindi na bago yung, guys, yung pagkakaroon ng crush kay Beyonce. No? Siguro, I think, mapalabas ng Kalingap, loob ng Kalingap, may nagka-crush siya. Tama din dito, guys, 5. Kasama na si Baby Rabay. Hello, Baby Rabay. Anyway, guys, kayo ano masasabi ninyo? Kung may nasabi po o mali, i-correct nyo po ako. Basta ako, guys, masasabi ko lang, Etsy forever. Masasabi ko. Kaya sana po kung may nasabi ako, comment down below. At the same time, hindi naman ako, para sa akin, hindi naman mawawala ang Etsy. Patuloy pa rin nandyan ang Etsy, naniniwala po ako. Patuloy na nandyan ang Etsy. Kasi as long as nandyan po ang mga nagmamarathon, mga supporters, and even mga sponsor. At syempre, ang buong team Kalingap na nagmamahal dito kay Kalinga Prab at Edna at Kuya Bal Santos Matubang. Anyway, guys, maraming salamat sa Diyos at samahan nyo nito, guys, sa aking next video reaction. Sana'y mag-subscribe kayo, like, and share din po. At salamat po sa Diyos, and to God be the glory, guys. Till next time, guys. Bye-bye po. Alright. Alam ko na bata ka pa pero ramdam ko rin nagtibok sa puso mo parang hangin na malalim. Di ba tayo pwede, ito ang tamang oras. Pero sa isip ko ang feelings mo di basta nawawaldas. Huwag ka magmadali kahit gusto ko rin
magkasama magkaakbay pero di pa natin maangkin. May oras na para dito basta't huwag na tumigil. Maghihintay ako hanggang tamang panahon, siguradong may silbi-silbi. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Nararamdaman ko, oo, di pa pwede ngayon, pero alam kong tayo sa dulo ng panahon. Maghihintay ako, di kita bibitawan. Pangako, ako'y nandyan kahit na magkalayo man. Sige, hintay lang tayo, ako rin di bibitaw. Kahit nasa ngayon magkalayo, di masilayan ng araw. Tiwala lang, darating din ang tamang oras. Tayo na ang magkasama, walang ibang sagabal. Sa ngayon, chill lang tayo, hawak ang damdamin. Alam ko di mawawala yung pagmamahal mo sa akin. Sa paglipas ng oras, ikaw pa rin ang akin. Darating ang araw, walang maghahadlang sa atin. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Kahit gaano katagal, di ako bibigtaw. Hawak ang pangako mo, kahit malayo pa ang araw. Sa bawat minuto't segundo, ikaw ang nasa isip. Basta maghintay ka lang, ako'y nandito. Di bibigtaw kahit saglit, magkikita rin tayo sa tamang panahon. Kahit ngayon ay puro hintay at pag-asa sa kahapon. Pag dumating na ang tamang oras, di ko pa kakawalan. Tayo na ang magkasama hanggang dulo, walang iwanan. Maghihintay ako, pangako ko sa'yo, sapagkat sa puso ko ikaw lang ang totoo. Hanggang sa dumating ang tamang panahon, ako'y nandito, maghihintay ng walang pag-aalinlangan. Maghihintay